Gumagamit ka ba ng natural? Yung natural na gumagamit ka ng bawang, oregano, malunggay, di ba? At kung ano-ano. Tapos yung sistema sa Derby. I-share ko na kasi lahat ng nagko-comment, yun ang gusto. Siguro, i-apply nila yung sistema ni Panyero. Maraming salamat. So, subukan nyo. At ito pa, bakit namimili ng seeds yung mga breeders nyo? Ayan, ito, mga breeders ko, namimili sila, di ba? Tuka ng tuka, halongkay ng halongkay. Bakit, mga Panyero? Tapos ito, dinagdag ko na lang, bakit ka pala dapat magsilan sa patuka ng mga ibon natin? Kasi marami, yung iba, hindi nagsisilan sa patuka ng ibon. Okay lang kahit ulubot na yung mga buto. So bakit ko nasasabi na dapat kayo magsilan sa mga patuka na ganyan? Kasi dyan kumukuha ng nutrients at mga minerals yung mga kalapati nyo. Isipin nyo na lang kung ang pinapakain nyo sa mga kalapati nyo yung mga tira-tira o kaya yung, sabihin na natin para mas madaling maintindi, yung sabaw. Diba? Sabaw yung pinapakain nyo sa kalapati nyo. Sa tingin nyo ba bibigyan kayo ng magandang lipad niyan? Siyempre hindi, mga Panyero. Pero kung papakain nyo sa mga kalapati nyo, yung mga sariwa at yung mga may nutrients pa at minerals pa, asahan nyo, gaganti at gaganti yung mga kalapati nyo. Diba? Kasi bago tayo pumunta sa Derby season, dapat nandito muna tayo sa pagpapalakas ng ibon unti-unti, diba? Pero pinagbigyan ko yung mga nag-request kasi gusto nga nila na yung sistema ko sa Derby. At yan, pagbibigyan natin sila, siguro idadagdag na lang nila yung sistema ko. So, ito na mga Panyero. So, sana nasagot ko yung nagtanong na bakit dapat magsilan sa patuka. So, parang tao rin yan, di ba? Kung ang kinakain mo puro lugaw at puro sabaw, di ba? Paano ka magkakaroon ng power? Di ba? Paano ka lalakas sa araw-araw mong paghahanap buhay? So, ganun rin yan sa kalapate, mga Panyero. So, dito na tayo, dumako na tayo sa pangalawa. Iuhuli ko na yung Panyero, yung sistema sa Derby kasi alam ko, yun ang inaabangan ng lahat. So, ito pa, yung gumagamit ka ba ng natural? So, nakakatulong ba yung mga Panyero? Yung bawang, malunggay, diba? Tapos yung suka, yung apple cider, diba? Oo, lahat yan nakakatulong, mga Panyero. Pero dapat yan na huwag mo nang gawin sa Derby. Bakit, mga Panyero? Kasi pagka Derby na, may mga gamot na kasing na-imbento So dapat yun ang gagamitin mo. Kasi yung mga gamot na yun, pinag-aralan yan, masusing pinag-aralan yan ng mga eksperto para ilabas at para gamitin natin. Kasi marami sa atin, yung iba, natural, sasabihin nila natural. Oo, tama naman yun nakakatulong naman ng natural Pero wag na tayong maging scientist, diba? Yung mag-iimbento tayo ng gamot. Kasi halos lahat ng pangkarera ngayon, mga Panyero, puro synthetic drugs na ang ginagamit. Diba? Puro enhancer na. So kailangan mo sumabay ron. Pwede kang mag-natural pagka yung kinukondisyon mo sila, training pa lang, ayan na, diba? Pero pagka yung Derby na, nagsimula na ang first lap hanggang 6th lap, kailangan wag ka na munang mag-natural. Ito para sa akin lang. So, naging effective naman para sa akin. So bakit nga namimili sila ng patuka? Kasi, yun ang kailangan ng young bird nila. So, hindi naman nakakapagsalita yan. Kaya, ang sabi ko nga dati sa inyo, napakahalaga ng observation sa mga ibon. Tignan nyo, pagdating ng race, yung mga ibon natin, mapapansin nyo yung laway nila. Malagkit. Diba? Malagkit. Tapos, bakit pagkadating ng race, may nagbibigay ng sneaky mix? Huwag yung pansinin. Pagkadating ng ibon nyo, hapon na, kasi hapon pa tutuka talaga yan hapon pa kakain yan, pinipili niya yung mga maliliit na seeds. Bakit yung mga maliliit na seeds na yun, mga Panyero? Kasi yung mga maliliit na seeds na yun, kailangan nila sa katawan. At may nabasa akong article dati, yung mga maliliit pala na seeds, tubig pala yun. Pagka natunaw, nakakadagdag ng tubig nila sa katawan. So, correct me if I'm wrong, pero yun ang nabasa ko.
base sa pagkakatanda ko. So, ang pigeon racing open book na sa lahat. Tignan nyo nga yung sa patoka lang Dati ang veterano, mga panyero. Kaya bilib ako sa mga veterano Sila mismo ang naghahalo ng mga patoka nila. So alam nila yung fats, yung carbo, alam nila yan. Alam nilang tansyahin yung patoka nila. Alam nila kung ano yung ihahalo nila, kung ilang kilong munggo, ilang kilong mais, ilang kilong green peas, 'di ba? Ilang kilong red rice. So alam nila yan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaswerte natin dahil meron na tayong ready mixed feeds. So pipili na lang tayo ng magandang klaseng patoka. So napakaswerte natin, di ba? Gusto nyong dumami agad yung lahi ng ibon na winner. Yung paborito nyong ibon, i-bull system nyo, pero dapat marami kayong ibon, mga panyero. Ito na tayo, mga panyero ko. Upon arrival ng ibon, siyempre Sunday. So upon arrival ng ibon, papatakan nyo ng 2 reload. 2 drops lang, mga panyero. Tak, tak. Tapos okay na. Pahinga na, mga panyero. Tapos, yung tubig nila, siyempre, alam nyo na lahat yan, mga panyero. Electrolytes lang yan. Yung iba, nagbibigay pa ng dinadagdagan pa nila electrolytes, tapos hinahaluan pa nila ng honey. So sa akin, purong electrolytes lang. So ano ba yung electrolytes na bibilhin, mga panyero? Yung branded ba? Yung mahal ba? Hindi, okay na yung mura lang. Kasi pareho lang namang ang nilalaman yan Ano lang ang pinagkakaiba lang nila, yung brand name, tsaka kilala yung gamot, diba? So electrolytes na tayo, mga panyero. Pagkatapos, yung iba, siyempre, yung pansalubong nila, sneaky mix. Ako kasi, pagka dumarating yung kalapate, tubig lang yan. Kasi kakain pa yung kalapate ng hapon na, mga panyero. Pag yung kaya niya na yung katawan niya, at yung tutukain niyan, mga panyero, yung mga small seeds lang na sinasabi ko. So kung titipid kayo, kung yung flyer mix nyo, anuhin nyo na lang, piliin nyo na lang yung mga maliliit na seeds at yun ang ibigay nyo sa kanila sa hapon na, mga panyero. So pagkatapos 7 p.m. Nagbibigay ako ng bee pollen. So kung may budget naman kayo at kaya nyo bumili ng ideal pills sa gabi ibigay nyo yung ideal pills. Yung bee pollen naman, kalahatiin nyo, ibigay nyo sa gabi. So yan na, yung Sunday natin, arrival. Panyero. So susunod naman, Monday. So Monday, AM, binibigyan ko sila ng Amtil, yung kalahating Amtil. So bakit ko sila binibigyan ng Amtil? Ito yung pampababa ng tama nila. Ito yung sinasabing downers, mga panyero. Kalahati lang na Amtil. Bakit, mga panyero? Bakit kailangan mong pababain ng tama nila? Kasi baka Tuesday or Wednesday, nasa peak na naman sila, nasa peak condition na naman sila. So pagdating ng karera na, ano na sila, off na sila. So paano yun, mga panyero? So ito, isa rin sa ginagamit ng mga veterano to, yung Amtil, at malaking bagay to. Tsaka nga pala, ang Amtil, ano to, mga panyero, antibiotic. So kung sakaling uminom sila sa truck, diba? Ulitin ko. Uminom sila sa maduming tubig, bumaba sila, diba? Tapos dun sila sa uminom sa mga palayan, saktong nag-spray ng pesticides yung mga farmers natin. So nainom na nila yon, mga panyero, diba? So pagka binigyan mo ng antibiotic, Amtil, so nakakasigurado ka na. Kasi minsan may mga ibon tayo na sobrang lakas ang resistensya, kaya ng katawan nila Kasi ang kalapati kasi, meron kasing self-healing yan. So kaya niyang gamutin yung sarili niya. So what if, diba? O dumating siya Sunday, okay naman. Monday, okay naman. Tuesday, okay naman. Nung Thursday, mga panyero, ano nangyari sa kanya? Doon lumabas yung sakit niya. So paano mo pa hahabulin yun? O di automatic, wala na. Diba? Paano mo pa maaagapan yun? Tapos ang nangyari pa sa'yo, third lap o kaya last lap. So tapos na, mga panyero. Kaya dapat aagapan mo na. Diba? Wala namang masama kung magsisigurado ka lang 'di ba? So yan, Monday.
binibigyan ko ng kalahating Amtil, tapos pinaliliguan ko sila. Hindi sariling ligo hindi ko pinapaliguan pala, sariling ligo nila. Bakit mga panyero ko? So Monday pa lang mga panyero, talagang tinutulungan mo na silang magkondisyon para yung mga katawan nila umuokay, yung init nila sa katawan lumalabas, di ba? So yan, so Monday, Amtil, paligo, tapos complete rest sila mga panyero. Bakit mga panyero? Kasi nagbigay ka ng antibiotic, di ba? Pagka kasi nagbibigay ako ng antibiotic mga panyero, ibig sabihin ginagamot ko sila, o kaya naman tinutulungan ko silang makarecover agad, di ba? Kasi ganito yan mga panyero parang sa tao, binigyan mo siya ng gamot, tapos pagjajagingin mo, kaya palalakarin mo ng malayo, di ba? So paano mananalaytay sa katawan niya yung gamot na pinapainom mo? Ganoon rin sa kalapate. Kaya pagka nagbibigay kayo ng mga gamot, anumang gamot sa kalapate, ipagpahingan nyo na mga panyero, para yung gamot talagang mananalaytay sa katawan nila at hindi pa sila lalong ma-stress, diba mga panyero? Make sense? So ayan na, tapos full rest sila, tapos flyer mix lang ang binibigay ko umaga tsaka tanghali. So dito na tayo sa Tuesday. So Tuesday mga panyero, ito na binibigyan ko. Siyempre nag-antibiotic ka, sabi ko dun sa nakaraang vlog, pagka nag-antibiotic ka, so namamatay yung mga good bacteria, di ba? So nagkukulang sila ng good bacteria. So Tuesday nagpo-probiotic ako mga panyero. Ibinabalik ko yung good bacteria sa katawan nila para na-condition na naman sila mga panyero unti-unti. So probiotic sa umaga, sa hapon brewer's yeast. Kasi ang nabubulol ako. Kasi ang brewer's yeast mga panyero, rich in protein yan. So unti-unti mo na silang pinapalakas ulit, di ba? So baka may magtanong mga panyero, paliliparin na ba sila ng Tuesday? Oo mga panyero, paliparin mo na, pero wag mo na silang ipo-force fly. Low fly lang umaga tsaka hapon. So para lumalakas na sila. So para manumbalik yung sigla nila, di ba? Tapos Wednesday, ito na mga panyero, Wednesday, ang binibigay ko mga panyero, cod liver oil. Kasi ang cod liver oil mga panyero, may fatty acid yan, may omega 3 rin yan. So napakaganda sa ibon. At alam kong ginagamit rin ng mga veterano. So cod liver oil ako mga panyero. Tapos paligo na naman ako ng Wednesday. So nagpaligo tayo ng Monday, magpapaligo ulit tayo ng Wednesday. Yung sariling ligo nila mga panyero, huling ligo na nila yan. Bago isakay sa truck. Para yung mga ibon, yung mga balahibo nila at mga pakpak nila mamumulbos na at silky na naman para may panlaban sila sa anumang ulan, di ba? So may langaw So pagkatapos low fly sa umaga, low fly sa hapon mga panyero, di ba? So yun lang. So nasa Wednesday na tayo. So Thursday, ito na mga panyero. Thursday, sigurado malalakas na yan at parang wala nang nangyari sa kanila. So ang gagawin nyo dyan, magmi-mid-toss na kayo mga panyero. Mid-toss kayo ng 60 kilometers or 70 kilometers sa mga ibon nyo. Yan ay Thursday. So yan ay ginagawa ko mga panyero. Hindi ako tawag rito. Ang sinishare ko ay yung pamamaraan ko, so sariling sistema, kasi baka may magsabi, bakit yung ibang puncher iba ang ginagawa pagka Thursday? So si Panyero, ang ginagawa pag Thursday, minimidtos ko sila ng 60 to 70 kilometers. Ano lang yan, so kayang-kaya na nila yan diba? So anong binibigay ko pagdating? Binibigyan ko ba sila ng electrolytes o ano? Hindi mga panyero, plain water lang mga panyero. Wala akong ibang binibigay kasi bugbog na sila sa supplement sa akin ng Thursday. So yung iba Thursday nagpapatak sila, nagbibigay sila ng L-carnitine. So sa akin hindi ko pa ginagawa yan So doon lang ako sa sistema ko kasi
doon ako sanay sa sistema ko at nananalo naman ako sa sistema ko kahit papano. So, Friday, ang binibigay ko sa kanila, umaga na lang silang maglo-loft fly, mga panyero. Sa hapon, wala na yon. Kasi minsan, kahit umaga, kung tatamaan ka ng swerte, yung ibon mo mawawala. O kaya naman, yung ibon mo, sasalpok pa sa building. Diba? Kaya sa akin, Friday, ano na sila, isang loft fly na lang ako sa umaga para naman matagtag yung mga katawan nila. Kasi, Thursday, meron na silang 60 kilometers or 70 kilometers na mid-toss. So, okay na yon, natagtag na sila at handa na rin sila ng Friday, mga panyero ko. So, hayaan nyo na yon. Para Saturday kasi makakapagpahinga sila sa track, linggo release. So, ito na. So, Friday, ang ginagawa ko, sa umaga, loft fly. Pagkatapos naman, flyer mix pa rin, walang special na patoka. Tapos, binibigyan ko sila ng Super B12. Mga panyero, binibigyan ko sila ng Super B12. At napansin ko sa Super B12, kasi ang Super B12 hindi ko sinusubong buo. Kinahati ko pa yan, mga panyero. Ang napansin ko kasi sa Super B12, pumuputok siya. Pumuputok ko yung tama niya. Pagka pag yung from 8 a.m. to 10 a.m., pumuputok yung tama niya sa kalapate. So, base sa experience ko lang So, Super B12. Binibigay ko yung Super B12 ng 3 a.m. Friday, loading day, dyan sa Pilipinas. Diba? Tapos, bago ikarga sa truck, mga panyero, bago umalis sa loft, pinapatakan ko naman sila ng Power Wings 2 drops. So, yun lang ang pamamaraan ko, mga panyero. At idagdag ko rin, binibigyan ko rin sila ng peanut. So, bago ako magpakain sa hapon, yung 5 o'clock na pakain ko sa hapon, alas 4, binibigyan ko sila ng peanuts. 4 na piraso, sinusubuan ko isa-isa. Kasi yung peanuts, susunugin nila sa katawan yan at yan ang magsisilbing gasolina nila sa paglipad nila. Especially yung mga ibon, pagka hindi sanay tumuka sa truck yan. Diba? May mga ibon kasi na hindi kumakain sa truck, hindi rin umiinom sa truck. So, kailangan sanayin nyo rin yung ibon nyo. Pero kung madiskarte kayo, papabaunan nyo na yung ibon nyo. Pabaunan nyo na ng peanut, 4 na piraso lang. So,